Hallelujah, hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na habang dinideclare natin na napakabuti ng Diyos, ay pinapatunayan naman niya na siya ay mabuti sa kanyang mga anak. Amen? Tiday tingar ngarabi kabsat, it's time for us nga denggan tayong dagiti sa uti apo, kat naibasan iti pakasarakan na yung English version, kakabsat, kat ti Tagalog, kas iti panagkunana, kat tawada mo pa iti anos yung kakabsat, kas panang padayaw tayo iti sasaw iti apo iti dahi ito yung madum. Kunana iti Matthew chapter 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Makatugaw tayo sa na po Diyos timang benisyon, dagiti sasauna na ibasa. Itema tayo iti dahi ting Arabi kabsat. I have found it. No, ibagatay dahi ting balikas kakabsat kat makayat tayo niya. Alam mga I have found it. Di Tagalog kong nakita ko na, nahanap ko na. Pero, at dahi ragsak kakabsat nga mangibaga. Nakita ko na. Ano kaya itong nakita ng isang tao dito sa ating teksto? Ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid noon, ay nagturo siya sa pamamagitan ng talinghaga o pangarik. Parabol. Ano nga ba ang pangarik o talinghaga? Ang talinghaga, mga kapatid, ay isang maikling kwento na kapupulutan ng magandang aral. Ang talinghaga ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na may malalim at nakatagong o hindi tuwirang kahulugan. Kas lang na ipaadis, kas di ko man niya, pangarik. Kas paligan ko majay sa Tagalog ay bahagag muntot. Wag. O kaya, butas ang bulsa. Sinong butas ang bulsa dito? Walang pera. Yun ang pangarik karapsat. Talinghaga. Ganito magturo ang ating Panginoong Jesus noong siya ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ating teksto, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa talinghaga ng nakatagong kayamanan, kaharian ng langit. Ang kayamanang ito ay ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang relasyon natin sa ating Diyos, ang kanyang paghahari sa ating mga buhay. Sunati agar-ari iti biyak tayo. Dahil kayo nasa unti kaharian ng Diyos. At ang kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ngayon, ang tanong mga kapatid, tanungin mo yung katabi mo, ligtas ka na ba? May relasyon ka ba sa ating Diyos? Ikaw na ang nakahukay ng nakatagong kayamanan. Kung may relasyon ka sa ating Diyos,
Ikaw na yung nakahukay ng nakatagong kayamanan. Sa mga parents, lalo na yung mga nanay, mga kapatid. Sa tuwing aalis tayo ng bahay, anong dinodouble check natin? Di ba, dinodouble check natin yung mga gas, gasoline, yung mga nakasaksak. Di malam ti Merkulis kakapsat, uray nung nakataano nakdigatan, subliat, abang ko i-double check. Katnohan nga sure, kakapsat, at chatak yun ni Boridag, pakikita man no, naka-on pa ila dahil rice cooker, tita ako nagkakabsat. Ganon tayo magpahalaga sa mga kayamanan natin dito sa mundo. Yun ang mga kayamanan natin. Ayaw nating mawala, di ba? Ayaw nating masunugan. Kaya pinapahalagan natin ang ating mga kayamanan dito sa mundo. Ngunit sa gabing ito, mga kapatid, ganon din sana ang mindset natin na dapat pahalagahan natin ang tunay na kayamanan na yun ay ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo na sana ay ayaw nating mawala sa atin. Amen? Pahalagahan natin gaya ng pagpapahalaga natin sa mga kayamanan, sa mga ari-arian natin dito sa mundo. Purihin ang ating Panginoon. Kung nawalan ka ng susi, mga kapatid, o yung asawa ng hikaw mo, di ba? Daw mo nga mabiruhan kasi nakalagbagtit. Awanan. Burangito mami na niya kakapsat. Iti na biro ka nasa pulam, hasta na nga mo. Niya kakapsat. Kat, amumton nga idulin, amumton nga sa limut-mutan, agsipod, tanasara ka mo. Nagets nyo kakapsat? Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Yung letter B, tigay na nga sa uwan, kakabsat. Anong sabi sa letter B? Tuwang-tuwa siyang umalis. Una natin dyan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Amen. Tuwang-tuwa ang taong ito na umalis nung natagpuan niya ang nakatagong kayamanan sa bukid. Tuwang-tuwa siyang umalis. Mga kapatid, lubos ang kanyang kagalakan, ang kanyang naramdaman ng taong ito. Dahil nakahukay siya ng nakatagong kayamanan sa isang bukid. Dito ang sabi, hindi lang siya natuwa. Ngunit sabi niya sa ating teksto, tuwang-tuwa. Kastaw na yung naragsak na. May kagalakan. Mga kapatid, tuwang-tuwa siya nang patagpuan niya ang nakatagong kayamanan sa bukid. Ang pagtanggap natin kay Kristo, mga kapatid, ay isang napakalaking kagalakan. Ngunit kung minsan, parang nagiging pabigat sa atin. Lagi tayong nag-i-struggle, mga kapatid, no may papan, itiapo. Ngunit ang tao dito, mga kapatid, ang sabi niya, tuwang-tuwa siya. Itinasarakan na dahil niya kayamanan. Kahit nangat nga sa uwan kakabsat,
Ito ay nagdudulot ng labis na kagalakan sa atin na mga tao upang isuko natin ang lahat-lahat. Lahat po, mga kapatid. Hindi lang isang aspeto ng ating buhay. Hindi 1/4 ng ating buhay. Hindi 1/2, hindi 3/4. Pero buo. Your whole life dapat nakasurrender sa ating Panginoon. Magalak tayo, matuwa tayo mga kapatid. Na nasarakan tayong dayjay kayamanan, pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Sa letter C, mga kapatid, ang sabi niya, ibinenta ang lahat ng kanyang arian. Hindi literal ito mga kapatid, nga ilako tayo dagiti taltalon tayo. Sino tayo taltalon nakakapsat? Adong mo titagang nakapaso. Amen. Katawa da. Amen. Praise the Lord. Ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang pagbili sa bukid ay ang pagtalikod sa mga makamundong bagay upang makuha ang biyaya ng ating Diyos. Pinapakita dito ng pagbebenta ng lahat ng ari-arian ng isang tao dito sa kwento ay kahandaang unahin ang Diyos sa kanyang buhay. Kahandaang bitawan ang mga makamundong bagay kapalit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon. Kailangan natin mga kapatid na handa tayong bitawan o isuko ang mga hindi kanais-nais sa harapan ng ating Diyos. Tinuturo nito na dapat nating unahin ang Diyos, mga kapatid, ng buong puso, na handang isuko ang lahat, handang isuko ang anumang makakahadlang sa atin paninilbihan upang makamtan, mga kapatid, ang kanyang kaharian. Ito ay kumakatawan sa pagsasakripisyo o pag-aalay ng ating buhay para sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po mga kapatid ang ibig sabihin ng ating teksto. Ngayon mga kapatid, ang talinghagang ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral tungkol sa kaharian ng langit. May 4 na mahahalagang aral mula sa ating teksto mga kapatid. Ang kahalagahan ng kaharian ng langit, ito yung kayamanang natagpuan sa talinghaga ay kumakatawan sa kaharian ng langit. Ang tao sa kwento mga kapatid ay nagpakita ng malaking pagnanais na makuha ito. Malaking pagnanais na makuha ito. Kaya ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang sa ganun, ito ay magpapahiwatig ng kaharian ng langit ay mas higit na mahalaga kaysa anumang material na bagay. Ang paghahanap sa kaharian ng langit, mga kapatid, ay dapat maging ating pangunahing prioridad sa ating mga buhay. Pangalawang mahalagang aral, sakripisyo sa kaharian. Ito yung pagbebenta. Bininta niya yung kanyang ari-arian. Alam niya kasi na ang kayamanan
ay napakahalaga. Yun ang kayamanan na natagpuan niya sa bukid. Handa siyang magsakripisyo, mga kapatid, para sa kaharian ng langit. Handa niyang talikuran ang mga bagay-bagay o material na mga bagay na nakahahadlang. Ikaw, kapatid, sa gabing ito, ikaw ba ay nagsakripisyo sa gawain ng Diyos? Ikaw ba ay nagsakripisyo sa kanyang ministry? Ikaw ba ay nagsakripisyo sa iyong paninilbihan, mga kapatid? Hallelujah. Pangatlong aral, mga kapatid, kasiyahan sa paghahanap. Ang taong ito, mga kapatid, sa ating talinghaga, di ba, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya na natagpuan niya ang kayamanan na ito. Gaya natin, mga kapatid, nung natagpuan natin ang ating Panginoong Jesus, di ba tuwang-tuwa tayo? Pero habang tumatagal, maawit tayo, may ganap, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sabi ng kanta, may tuwa, may galak, may saya. Habang tumatagal, ini-enjoy ba natin ang ating paninilbihan sa ating Panginoon? Ini-enjoy ba natin, mga kapatid? Ang ating relasyon sa ating Panginoon? Dapat magalak tayo habang tayo ay naglalakbay. Anuman ang mga pasanin, anuman ang daraanan natin, mga kapatid, dapat magalak sa paglalakbay. Hindi lang nung una. Siyempre, nung una, tuwang-tuwa tayo. Halos ayaw na nating mag-iwa-hiwalay. Nandun na lang tayo sa church. Nandun na lang tayo sa fellowship. Pero habang tumatagal, parang nawawala na yung saya. Nalulungkot na. Ngunit ang taong ito, mga kapatid, tuwang-tuwa siya. Hindi lang siya natuwa, tuwang-tuwa siya. Paano ba matuwa, mga kapatid? Bagaman takabay mo, natutuwa siya na katabi ka niya ngayon. Natutuwa siya, nagagalak ba kayo, mga kapatid, na nakita niyo si Sister Vilma ngayon? Amen. Hallelujah. Na matagumpay. Kahit pinagpapawisan, okay lang. Kasi sa presensya ng ating Panginoon may kagalakan. Purihin ang Diyos. Matuwa tayo, magalak tayo, mga kapatid, dahil natagpuan natin ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Hallelujah. Ika-apat, mga kapatid, ang taong ito ay maagap. Maagap ang taong ito. Bakit? Maagap siya dahil meron siyang ginawa. Ang lang nakakita ti kayamanan, nakakita ti kay Kwang, kunang na dyan. Pero may ginawa siya, mga kapatid. Hinukay niya ang kayamanan. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon, mga kapatid. Kung minsan pinapalampas natin ang ating mga pagkakataon. Yung minsan inuupuan na lang natin
ang ating mga problema. Kung minsan, nandun lang tayo. Ayaw nating mag-fellowship. Ayaw nating lumabas. Ngunit ang taong ito, mga kapatid, ay maagap, may ginawa. Dahil natagpuan niya ang tunay na kayamanan. Tayo rin, mga kapatid, dapat may gawin tayo, maagap tayo. May gagawin tayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang tanong, iiwan ko sa inyo sa gabing ito. Paano mo pinapahalagahan ang iyong kaligtasan? Paano mo ini-enjoy ang relasyon mo sa ating Panginoon? Pinapahalagahan mo ba ang iyong kaligtasan, ang iyong relasyon sa ating Diyos? Natulad ng ating teksto, ito yung pinakamahalagang kayamanan na natagpuan natin. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Alam ko na bawat isa sa atin ay natagpuan na natin ang tunay na kayamanan. At alam ko rin na habang tayo ay naglalakbay, ini-enjoy natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At habang tayo ay naglalakbay, mga kapatid, meron tayong dapat gawin, purihin ang ating hiling ko kay Bishop. Dagdagan na ang ating message sa gabi nito. Mga kapatid, napakaganda po iyong mensahe ng ating Panginoon. Ang tunay nating kagalakan, ang tunay nating kayamanan ay kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Because if we have Christ, meron na tayo ng lahat ng bagay. Kung meron tayong Kristo, meron na tayo ng lahat. Kailangan lang po natin, let's enjoy yung pagiging anak ng ating Panginoon. Even na tayo po ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay, hindi nangangahulugan na hindi ka ng anak ng Diyos. Ibig sabihin nun, ay patuloy tayong pinapalago, pinapalalim ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya kung meron ka mang relasyon sa Panginoong Hesus sa gabi pong ito, yon ang dapat nating pahalagahan. Huwag nating hahayaang mawala iyon dahil lang sa mga sitwasyon ng buhay nating nararanasan. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa gabi pong ito. Salamat dahil natagpuan ka namin. Salamat dahil nakilala ka namin. At salamat dahil tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat because we have Christ. At dahil mayroon kami Kristo, we have everything. We have everything, O God. Kaya ang aking panalangin, tulungan mo yung mga anak na ito na maramdaman nila that they have everything. Na maramdaman nila that they have Christ and they have everything sa kanilang mga buhay. Ano man yung kanilang pinagdadaanan, Panginoon, magkaroon kami ng pagpapahalaga
sa aming pakikipagrelasyon sa inyo. Na hindi ka namin ipagpapalit, hindi namin ipagpapalit ang aming relasyon sa inyo kahit anumang offer ng mundong ito na aming ginagagalawan. Dakilang Diyos sa gabi pong ito, tulungan mo ang bawat anak mo. Tulungan mo ang bawat nakipagrelasyon sa inyo. Naway patuloy nilang maranasan, ma-enjoy ang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Panatilihin mo ang kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga isipan, katulad ng ginamit mong talinghaga sa amin pong napakinggang mensahe sa gabi pong ito. At palayan mo din ang iyong lingkod na siya mong ginamit na maghayag na iyong masalita. At palayan po ninyo ang bawat isa sa amin sa gabi pong ito at patuloy kang maitaas, patuloy kang kumilos sa aming pong mga buhay. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.